Hindi talaga ako magkakagusto sa kanya kasi ikaw yung gusto ko. Anak ito na lalaking mababa ang tingin sa kanya. Pero habang tumatagal, ay nakikita niyang iba ito. Ibang-iba sa inaakala niya. Dear Amihan Stories presents The Ruthless Billionaire's Daughter. Written by Edming Gard. Revised and rearranged by Gael Aragon. What is this? Logo pa lang hindi napapasa. Malakas sa sigaw ni Malu sa mga kamiting niyang taga-creative team. Siya ang nag-iisang anak ni Emilio Guadalupe, ang may-ari ng Guadalupe's Beverages Incorporation, kung saan siya nagtatrabaho bilang Vice President. Kasalukuyan silang nagpaplano para sa ilulunsad na bagong produkto ng kanilang kumpanya. Pero uminit lang ang ulo niya nang makita ang output ng mga ito. Ma'am, malapit na po kasi yung launching at wala akong pakialam. Ang gusto ko, bigyan niyo ako ng magandang logo at outcome dahil hindi biro yung pinapasahod ko sa inyo. Bumalik na lang kayo kapag naayos yun na yan. Sige po, ma'am. Now get out, bago pa magdilim ang paningin ko. Naiinis na napasalampak na lang ng upo si Malu nang magsilabasa ng kanyang mga empleyado. Ikatlong beses nang nirevise sa mga ito ang logo, pero hindi pa rin pasok sa panlasa niya. Wala pa rin yung dating. Sinapu niyang noo at tumingin sa kawalan. Hindi siya maaaring pumalpak dahil tiyak na masesermonan naman siya ng kanyang ama. Kaya kahit ayaw niyang maging malupit na amo, wala siyang magawa. Dahil ang sabi ng kanyang ama, hindi raw siya igagalang at susundin ng kanyang mga tauhan kung hindi. She's the sole heiress of Guadalupe's Beverages Incorporation. Kaya bata pa lang, iyon ang nakatatak sa isip niya. Napabuntong hininga si Malu. Sigurado siyang magiging katulad din siya ng kanyang ama. Walang puso at tuso pagdating sa negosyo. Pero hindi iyon ang pinangarap niya. She wants a simple life. To fall in love and build a family. She wants to be happy. Subalit, mailap yata yon sa isang kagaya niya. Napabaling si Malu sa pinto. Bukas yon at papasok ng kababata niyang si Luis. Naging matalik na rin niya itong kaibigan dahil magkaibigan ng pamilya nila mula umpisa. Mayaman din ang pamilya ni Luis, kaya ilang beses na rin siyang itinutulak ng kanyang ama na pakasalan ito. Ang problema, hindi sila talo. Nalaman niyang bakla ito nung college sila. Hindi nga lang din halata dahil lalaking-lalaki pa rin itong pumilos at madami. What are you doing here? Pinadala ka ba ni Dad para guluhin ako, ha? Gusto tamukan tanong niya rito. Naglakad ito papalapit sa kanya at naupo sa gilid ng kanyang mesa. Ano ba nangyayari sa'yo, girl? Ang aga-aga, ang init na agad ng ulo mo. You know what? I can see Tito Emilio in you. Cold, strict, and ruthless. Is it a compliment or you're just mocking me? Well, depende na lang sa'yo kung anong gusto mong ipakahulugan sa sinabi ko. Either way, di lang magandang tignan na palagi ka nakabusangot. Pagkaka-wrinkles ka, bakla. Ang OA. You know how Dad trained me. Walang ibang magmamana sa kumpanya kundi ako lang. So, he wants me to be like him. Ang tanong, do you really want that? Alam ko may mga pangarap ka rin, Malu. Why don't you just talk to your dad? Napailing siya. It's just useless, Luis. Para namang hindi mo kilala si Dad. Hindi niya ako pakikinggan at palaging igigit ang gusto niya. Walang puwang yung gusto ko sa pandinig niya. Malungkot niyang sabi. Marahan siyang niyakap ni Luis at hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang naiyak. Maybe because of exhaustion. Or maybe she just really wanted to escape from her world. It's okay, girl. Cry all you want. Bakit naman kasi walang puso yan tatay mo? Kung naging lalaki lang talaga ako, pinakasalan na sana kita tulad ng gusto niya. At nilayo na kita sa kanya. Pero as you can see, mas maganda pa ako sa'yo, no? Panay ang himas nito sa likod niya. Inayos ni Malu ang sarili at kumalas sa pagkakayakap ng kaibigan. What if? Magpakasal na lang tayo. Tapos sa US tayo tumira. No way! Mabilis itong putol sabay layo sa kanya at niyakap ang sarili. What? Pwede naman ah. Anong pwede ka dyan? Magunos dili ka nga. Napahagalpak ng tawa si Malu. Pagkatapos, namumungay ang mga matang tinitigan niya si Luis. If I seduce you, maybe. He might change your gender preference. What do you think? Oh my God. Girl, nababaliw ka na. Ano, gusto mo ba?
Maganda naman yung suggestion ko, hindi ba? Tumayo pa siya at marahang nilapitan si Luis. Kagyat naman itong napaatras. Tigilan mo ako maluwa. Kapag talaga dumikit ang kamay mo sa akin, I swear, mababali yan. At wag na wag mo ako masisisi dahil ikaw yung nagsimula ha. Really? Sige nga. Nanlaki ang mga mata nito nang umangat ang kamay niya. Diyos ko naman, baliw ka na nga. At mabilis itong nagmarcha palabas ng kanyang opisina. Naiwan naman siyang tatawa-tawa. Samantala, gumagawa rin ng bagong produkto si Gabriel, ang may-ari ng Sebastian's Refreshments Company. Nagsimula siya noon sa isang maliit na negosyo ng iba't ibang klase ng palamig sa tabing kalsada. At ang unang naging customer niya ay mga bata sa kalye, mga kapitbahay nila at mga katrabaho. Hanggang sa bumili sa kanya ang isang turista at nagustuhan nito ang mga paninda niya. Nag-over itong mag-i-invest sa negosyo niya na nung una ay hindi pa niya mapaniwalaan. Pero nang ipaliwanag nito nga, naghahanap talaga ito ng taong matutulungan at alam na kikitang pera nito. Hindi na tumanggi pa si Gabriel. Kaya makalipas ang mahigit 5 taon, lumago na agad ang negosyo niya. Sa ngayon, kabilang ng Sebastian's Refreshments Company sa top 10 most saleable brand in Asia. Kuya Gab, tignan niyo ho itong ginawa kong logo para sa bago nating produkto. Maganda ho ba? Tanong ni Marian sa kanya, ang 13 taong gulang niyang kapatid. Kinuha niyang drawing pa dito at pinakatitigan ng drawing. Ano sa tingin mo, kuya? Ang ganda nga ng drawing mo ah. Tamang-tama sa tema natin dahil kids-friendly ang bago nating produkto. Hindi lamang ito pang refreshments dahil meron din itong vitamin C na makakatulong para tumibay ang resistensya ng mga batang iinom. Nakangiting sabi niya sa kapatid. Salamat kuya. Mas gagandahan ko pa po ang logo ng kumpanya mo, kuya. Anong kumpanya ko? Family business to, no? At balang araw, magiging katulad din tayo ng Guadalupe's Beverages Incorporation. Magiging kagaya rin ako ni Sir Emilio Guadalupe na mamayagpag. Eh di, kailangan mo siyang talunin, kuya? Inosenteng tanong ni Marian. Hindi naman ako makikipaglaban sa negosyo niya, bunso. Gusto ko lang siya makilala at maging kapartner sa negosyo. Pwede ba yun? Pareho kayo ng produkto eh. Di ba mas tama sabihin na magkakompetensya kayo? Ay nako, Marian, hindi mo pa naiintindihan kung ano negosyo kasi bata ka pa. Sa ngayon, ayusin mo muna yung drawing mo at yan ang ilalagay nating logo sa bote ng new refreshments natin. Kailangan lang yan ng konting enhancement. Ani Gabriel. Opo kuya, ayusin ko na po. At tumakbo na ito papunta sa kwarto nito. Siya naman ay nagsimula na ulit magtrabaho. Kaya hindi na niya namalayang nakalapit na pala sa kanyang ina. Anak, hindi ka pa ba matutulog? Baka abutin ka na naman ng madaling araw dyan sa ginagawa mo. Sabi ng kanyang inay Silva. Kahit na lumalago ng kanilang kumpanya, mas pinili pa rin ni Gabriel ang simpleng pamumuhay. Palagi niyang pinapaalalahanan ng sarili na galing siya sa ibaba, kaya hindi siya pwedeng maging gahaman at mapagmataas. Nay, tinatapos ko lang ho itong ginagawa ko. Nakangiting sabi niya. Ganun ba? Oo, tulog na kayo. Pero hindi kumilos ang kanyang ina. Nay, sige na ho, patapos na ako dito kaya matulog na rin kayo. Ani Gabriel. May tatanong lang sana ako anak. Ano ho yun? Malapit na kasing mag-30. Wala ka pa bang balak mag-asawa? Natawa si Gabriel. Akala ko naman kung ano na. Gusto ko na rin naman nung lumagay sa tahimik na pero hindi ko pa nakikitang babaeng para sa akin eh. Ayaw mo ba kay Jasmine? Matagal ka na nung gusto ah. Mabait siyang bata at alam kong hindi ka niya pababayaan. Inay, kaibigan ko lang ho si Jasmine. Para ko na rin siya kapatid. Abay, bakit naman sa kapipili mo wala ka ring makita? Nay naman, wala ka pang tiwala sa anak mo? Napabuntong hininga ito. O siya, ikaw nang bahala. Desisyon mo naman nga yan. Basta pinapaalalahanan lang kita. Matulog ka na pagkatapos mo dyan ha. Opo, Nay. Hinalika ni Gabriel sa pisngi ang ina bago ito nagtungo sa sariling kwarto. Hindi naman ganung kalaki ang bahay nila. Pero kahit na ganoon, kumuha pa rin siya ng 2 kasambahay at isang driver para may kasama doon ang inay niya at si Marian kapag umaalis siya. 3 taon na rin kasi simula nung mamatay ang kanyang ama. Dito niya namana ang pagkahilig sa paggawa ng palamig. Nagpapasalamat na rin siya dahil kahit na papano, nagawa niyang ipalasap sa ama ang magandang buhay. Kaya nga,
Mas lalo pa siyang magsusumikap para hindi na nila danasin ang buhay na kinalakhan noon. Samantala, sunod-sunod na katok ang narinig ni Malu sa labas ng kanyang opisina. Ilan sandali pa, iniluwa noon ang kanyang ama. Seryoso itong lumapit sa kanya, kaya seryoso rin niya itong tinignan. "What are you doing here, Dad?" Tanong niya rito. "This is my company, Iha. Baka nakakalimutan mo." Sagot nito. "Hindi ko nakakalimutan, Dad. Nagtataka lang ako kung bakit ka nandito." "Well, I have here an invitation for the upcoming International Business Gala Night, Iha. And I want you to be there with me." Hindi nakaligtas kay Malu ang kakaibang ngiti nito pagkaupo. "May pinaplano ka ba, Dad? Malaki ng kumpanya natin, marami na ring investors. Ano pa gagawin natin sa gala na yan?" Kunot noon yan tanong. "Anak, hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa gala. We are the #1 beverages brand in Asia. Baka nakakalimutan mo. Kaya kailangan nating magpakita ng suporta sa mga baguhan sa business world." "Kilala kita, Dad. You have a plan. Hindi ko yung taong nagpapalamang. Are you threatened or something?" Nagulat si Malu nang malakas sa tumawa ang daddy niya. "Me? Threatened? It will never happen, anak. But I'm on a mission. So, you better go with me to that gala night, my beautiful Iha." "So, hindi pala talaga ako pwedeng humindi." "Nope. You're the VP of our company. And soon, you'll be the face of Guadalupe's, kaya dapat lang na palagi ka nakikita ng mga tao." "Alright, but can I invite Luis? I want him to be my date." Ayaw ni Malu na pumunta doon na mag-isa, lalo't naroon ang kanyang ama. Sigurado kasing mabobore lang siya at makikipagplastikan sa mga naroon. "You can't." "Why?" "Because you will be my date in that gala suite. So be prepared, okay? Make sure to be gorgeous and outstanding in that event." At sumilay na naman ang kakaibang ngiti ng kanyang ama. Lihim siyang napailing. "Ay, okay." "O sige, tuloy na ako." Paalam nito bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Nahabol na lang niya ng tingin ng ama hanggang sa mawala ito. Pagkatapos, sumandal siya sa kinaupuan. "What are you planning, Dad?" Tanong niya sa sarili. Ilang sandali rin siya nakatingin sa nakapinid na pinto bago muling nagtrabaho. At kung ano man ang binabalak ng kanyang ama, may kutob siyang hindi iyon maganda, kaya kailangan niyang maging handa. Sa opisina naman ni Gabriel, pumasok ang kanyang sekretary na si Eman. Ayaw na niya sa babaeng sekretarya dahil nung minsan, nilasing siya at inakit. Mabuti na lang at dumating ang nanay niya, kung hindi ay napikot na siya. "Sir? Sir Gab! Ito, Sir Gab!" Malakas sa sigaw ni Eman. Napakurap-kurap siya. Naglalakbay na naman ang kanyang isipan. "Yes, Eman, may kailangan ka?" Tanong niya rito. "Well, I have something for you, sir. It's an invitation for the CEO of Sebastian's Refreshments Company. Naimbitahan po kayo sa International Business Gala Night na magaganap ngayong linggo." Masayang balita nito. "Wow, really?" "Yes, sir." "I can't believe it. Sigurado akong imbitado rin na CEO ng Guadalupes dyan. Makikilala ko na rin siya sa wakas. Si Mr. Emilio Guadalupe. Gusto mo ba ng kadate, sir? I'm willing to be your date." Biro nito. Malakas samang natawa si Gabriel. "I don't need a date, but thank you, Eman. You can go back to your work now." Ay, Captain!" Sumaludo pa ito sa kanya at natatawang lumabas ng opisina niya. Kahit naman siya'y masaya sa mga sandaling yun, he is too excited to meet his idol. Kaya naman, kinahapunan. Bumili siya ng bagong damit na gagamitin sa gala. Hindi siya masyadong bumibili ng mga damit kapag hindi kailangan dahil para sa kanya, bawat sentimo ay mahalaga. Nang sumapit ang gabing hinihintay ni Gabriel, bumaba siya mula sa kanyang Bentley Bentayga sa harap ng 5-star hotel kung saan gaganapin ang gala. Halos lahat ng mga kababaihan ay napatingin sa kanya. He's wearing a luxury tuxedo in deep midnight black. The jacket is cut from Italian wool with silk satin peak lapels, partnering his patent leather Oxfords. Bumagay yon sa kanyang Rolex watch na siyang tanging accessory niya sa katawan. Everyone is looking at his direction. Hindi niya tuloy napigilan na makaramdam ng hiya. Hindi siya sanay na binibigyan ng atensyon ng mga tao, kaya agad siyang nagpunta sa dulong bahagi ng event hall. "Do you like a drink, sir?" Tanong ng isang waiter na lumapit sa kanya.
Yeah, sure. Can I have 2 glasses? Of course, here are your drinks. Enjoy. Nagpasalamat siya at agad na tinungga ang alak. Hindi siya sanay uminom, pero kakailanganin niya yon, lalo tiyak na makakaharap niya mamaya si Mr. Guadalupe. Nang gumana ang pakiramdam niya, naglibot-libot siya at nakipagkamay sa mga kakilalang negosyante. Hanggang sa makita niya si Mr. Guadalupe na papalapit sa kanila. He composed himself para sa pagpapakilala dito. Hi gentlemen, are you enjoying the night? Tanong nito sa barito ng boses. Mr. Guadalupe, nice to see you here. Masayang bati ni Mr. Alejandro, ang turistang tumulong sa kanya para mapalago ang kanyang negosyo noon. Nice to see you too. Care to introduce me sa mga kasama mo? Of course. Pinakilala ni Mr. Alejandro ang mga kasama nila doon hanggang sa balingan siya nito. And lastly, I have here the youngest multi-millionaire in the country, Mr. Gabriel Sebastian of Sebastian's Refreshments Company. Pasok sa top 10 saleable brand sa mga produkto nila at patuloy pang umaangat. Natawa siya. Masyado niyo naman po akong pinupuri, Mr. Alejandro. Compared to Mr. Guadalupe, malayong-malayo pa ako. Ani Gabriel sabay lahad ng kamay sa matanda. Tinanggap naman ito yon. It's my pleasure to meet you, sir. I am one of your fans. Masayang sabi niya rito. Oh, nice meeting you too. Hindi ko alam na may fan pala ako dito. Nagkatawa na naman ang mga kasama nila. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, talagang idolo ko kayo sa pagdinegosyo. Really? Wanna hear some tips? Bigla namang kumabog ang dibdib niya. Nako, malaking karangalan po kung ano man nasasabihin niyo. Ani Gabriel. Well, gentlemen, can you excuse us for a moment? Sikreto kasi ang sasabihin ko sa kanya. Nagsitanguan naman ang mga kasama nila bago isa-isang umalis, pati na si Mr. Alejandro. Sir, I am really happy to finally meet you. Nakangiting sabi niya, medyo kabado pa rin. Ikaw palang negosyanteng galing sa hirap at umangat dahil sa pagsisikap. Malamig ditong sabi na hindi naman niya pinansin. Ganito naman talaga ang mga batikana sa negosyo, nagiging mapanuri. Ani Gabriel sa isip bago sumagot. Ako nga po yun. Sumubok lang talaga ako magnegosyo pero hindi ko akalaing magiging mabenta mga produkto ko. Gusto mo bang tapatan ako? Hindi naman sir. You're my inspiration but for me, you are my enemy. Do you understand that? Alam ko naman po dahil nasa isang linya negosyo natin. Pero pwede naman po maging friendly competition na lang, hindi kaaway. Para sabihin ko sa iyo, Mr. Sebastian, walang kaibigan sa akin pagdating sa negosyo. At hindi pwedeng ang isang katulad mo lang ang tatalo sa negosyo ko. You are no match for me. Baguhan ka pa lang at marami ka pang pagdadaanan sa larangang ito. Gaya ng sabi ko, hindi po ako nakikipagkumpetensya sa inyo, Mr. Guadalupe. I know, galing ako sa hirap. Pero naabot ko ang lahat ng meron ako ngayon dahil sa pagsisikap ko. Seryosong wika niya kasabay ng pagkuyom ng kamao. Kahit ano pang sabihin mo, Iho, hindi na magbabago ang pananaw ko. Ang mundong ito ay para lang sa mga elite na kagaya mo. Wala kang puwang dito. Kaya bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Sabi ni Mr. Guadalupe sabay talikod. Napabuga ng hangin si Gabriel. Akala niya'y sabi-sabi lang ang pagiging ruthless billionaire nito. Totoo pala. At hindi niya maikakaila. Nasaktan siya sa pang-insulto nito. Wala ka pala talagang puso, Mr. Guadalupe. Pero ito lang yung masasabi ko. I will be your nightmare starting tonight. At hindi ako titigil hanggang sa mapabilang ako sa mundong ginagalawan mo. Anya, bago tinungo ang bar at doon binuhos ang lahat ng inis na nararamdaman. Tuloy-tuloy na uminom si Gabriel hanggang sa makadama siya ng hilo. Nagulat pa siya nang may babaeng lumapit sa kanya. Halatang lasing ito base na rin sa itsura nito. Pinakatitigan niya ang mukha ng babae. Maganda ito, malaporsela ng kutis. Mayroon itong mahahabang pilikmata na pinarisan ng namumungay na mga mata. Matangos din ang ilong nito at nakakaakit ang mga labi. Napailing pa siya nang may kakaibang init siyang naramdaman. Hey, are you available? Nauutal itong tanong, pasinok-sinok pa. What do you mean? You heard me, mister. Are you available tonight? Sandali pang pinroseso ni Gabriel ang narinig bago muling umini. Miss, you're drunk at alam kong hindi mo naintindihan ang ginagawa mo. May kasama ka ba? Nag-aalalang tanong niya rito.
Lumapit ito at dinikit ang katawan sa kanya. Hindi tuloy maiwasang kumiskis ang hinaharap nito sa braso niya, kaya pakiramdam niya, biglang uminit ang paligid. Shh! I just want someone to accompany me. But if you're not available, I just end my life here. Pulong nito. Ha? And what do you mean by that? Broken-hearted ka pa? Pero sa halip na sumagot, bigla na lamang itong umiyak kaya nagpanik siya at mabilis na luminga sa paligid. Wala naman nakapansin sa kanila kaya muli niyang binalingan ng babae. Miss, don't cry. Baka isipin nila pinapaiyak kita. And you are. So please, ilayo mo ko dito. Mas lalo pa lumakas ang iyak nito kaya napamura na lang siya. Alright miss, I will get you out of here. Pero hindi ako pwedeng magmaneho kaya magta-taxi na lang tayo. Saan ka ba nakatira? No, not in our house. Sa bahay mo na lang. Pipikit-pikit itong sagot. Walang nagawa si Gabriel kundi ang akayin ito palabas ng hotel. Mabilis siyang pumara ng taxi at magkasama silang sumakay doon. Mabuti na lang at may kondo siya malapit lang sa hotel. Doon niya dadalhin ng dalaga na tulog na habang nakasandig sa dibdib niya. Ay nako, kawawang babae. Siguro nakita niya may ibang babae ang boyfriend niya. Anya, saka masuyong hinaplos ang malambot itong pisngi. Nagulat pa siya nang maramdamang tila may maliliit na kuryenteng nanulay mula sa pisngi nito patungo sa kanyang palad. At hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla na lang lumakas ang kabog ng dibdib niya. What is happening to me? Tanong niya sa sarili pagkuway na patitig sa mga labi nito. May malakas sa puwersang nagtutulak sa kanya na ang kininyon. Pero ipinilig niyang ulo at tumingin sa labas. Baka mapatrouble tayo, mahirap na. Nakahinga siya ng maluwag nang tumigil ng taxi sa tapat ng luxury high condominium kung nasa ng condo unit niya. Binuhat niyang dalagang tulog na tulog pa rin hanggang sa marating nila ang kanyang unit. Sa silid niya ito dinala at inihiga sa kama. I hate you! I hate you! Biglang sigaw nito na ikinagulat niya. Pagkatapos, napailing na lang siya dahil kahit tulog ito, dala pa rin ang inis na nararamdaman. Iniwan niya saglit ang babae upang kumuha ng malinis na damit sa kanyang closet. Pagbalik niya, pinatay niya ang ilaw at ipinikit ang mga mata. Tinakpan muna niya ng kumot ang katawan ng babae bago ito hinubaran at mabilis ding binihisan dahil pakiramdam niya nasa ibang mundo na siya. Akala niya'y makakalayo na siya sa babae, ngunit bigla naman siyang hinila nito. What are you doing, miss? Napasinghap siya nang ilapit ito ang mukha sa kanya. Lalo ring bumilis ang pintig ng kanyang puso at parang kakapusin sa paghinga. I like your scent. It's not familiar, but I like it. Can you kiss me? At mula sa liwanag na nagmumula sa nakabukas na balcony, nakita niyang nagmulat ito ng mga mata. Malakas siyang tumikim. Miss, wala ka sa tamang katinuan. At hindi ako yung tipo na lalaking nananamantala sa mga kagaya mo lasing. Kaya kung pwede, Hindi na naituloy ni Gabriel ang sasabihin nang ilapat ng babae ang mga labi nito sa kanya. Saglit siyang nawala sa katinuan at nakapikit. Kusa ring gumalaw ang kanyang mga labi. Marahang-marahan. Parang sasabog ang utak niya habang tila sinisilaban ang kanyang buong katawan. Unti-unti na siyang tinatangay ng nararamdaman. Pero alam niyang mali iyon. Kaya inilayo niya ang sarili dito kahit pa umangat ito. Madali siya lumabas ng kwarto at dumiretso sa banyo. Hindi na niya hinubad ang suot at damit at madaling tinapat ang sarili sa malamig na shower para mawala ang init na nararamdaman. Nang matapos maligo, maingat siyang bumalik sa kwarto na ang tanging takip sa katawan ay tuwalya. Kumuha siya ng damit sa closet nang hindi nililingon ng babae, bago muling lumabas at nahiga sa sofa. I don't think I can sleep tonight. Ani Gabriel sa sarili, bago tumingin sa nakapinid na pinto. Women, parang yung ko lang na-realize na delikado pala talaga silang kasama. Dagdag niya bago pinikita mga mata. Kinabukasan, nagising si Malung sumasakit ang ulo. Alam niyang marami siyang nainom sa gila dahil na rin sa inis sa kanyang ama. Nagkasagutan sila dahil kung kani-kanino siya nito pinapakilala, na para bang isa siyang laruang pwede nitong ipamigay kung kailan ito gustuhin. Kaya tinakasan niya ito at alak ang napagtuunan ng pansin.
At dahil hindi naman siya sanay uminom, madali siyang nalasing. Iniunat niya mga kamay ng mapalinga sa paligid. Wait, where's my phone? At saka hindi ko kwarto to. Nasaan ako at sigaw niya nang makitang panlalaki ang damit niya. Bigla namang bumukas ang pinto at iniluwa noon ang isang gwapong lalaki. Nakasuot ito ng pink na apron na may malaking larawan ni Minnie Mouse. Lumapit ito sa kanya. Miss, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Okay ka lang ba? Kunot noon itong tanong sa kanya. Napakurap-kurap siya. Kagat niyang pinilig ang ulo dahil makaturo laway ang mala-Adonis itong mukha at pangangatawan. Sino ka? Ano ginagawa ko dito? Bakit t-shirt na lalaki na suot ko? Did you? Did you? Hindi niya matapos-tapos ang sasabihin dahil hindi niya mahagilap ang tamang salita. I didn't take advantage of you, miss. If that's what you want to say. Sigurado ka ba? Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? Do you feel sore? No, of course not. Pero masakit yung ulo ko. Dahil lasing ka kagabi. Siguro naman tanda mong uminom ka. I know. So, that's a hangover, not anything else, miss. Okay, naniniwala na ako. It's Malu. Well, nice meeting you, Miss Malu. I'm Gabriel Sebastian. Anyway, binilhan pala kita ng damit. Pwede mo na yung ipamalit sa suot mo. Pagkatapos mong magbihis, lumabas ka na at sabay na tayong kakain. Then, let's talk. Mahaba nitong sabi sabay labas ng kwarto. Napabuga siya ng hangin na hindi niya namalayang kanina pa niyang pinipigilan. God, bakit kakaiba yung pakiramdam ko sa lalaking yun? Nag-inhale-exhale siya. Hoy, Heart, tila mo na nga yung pagwawala mo. Nakakainis ka na, alam mo ba? Wala namang espesyal sa lalaking yun eh. Kumbinsi niya sa sarili bago tumayo. Pagkatapos, napatingin siya sa paanan ng kama. Nakita niyang isang paper bag tuon. Sinilip niya yun. Napangiti siya na makitang bago ang lahat ng damitan naroon. Subalit, unti-unti rin yung nawala dahil may underwear din yung kasama na sukat sa kanya. Wait, did he? Sigaw niya, saka padabog na pumasok sa banyo at nagbihis. Ilang beses pa niyang tinignan ang sarili sa salamin. Pagkuwaitas noon lumabas ang silid. Naabutan niya si Gabriel na nakaupo na sa harap ng mesa. Take a seat, kumain na tayo. Formal nitong sabi. Naupo siya sa tapat nito. Inumin mo muna yan, tea na yan. Effective yan para mawala ang sakit ang ulo mo at hangover. Itinuro nito ang tasang malapit sa kanya. Nilingon niya yon bago ito muling binalingan. Ipinamumukha mo ba talaga sa akin nalasing ako kagabi ha? Pagtataray niya para itago ang pagkapahiya. Nope, concern lang ako sa iyo, Miss Malu. Concern? Really? Baka naman yaman ko lang yung habol mo. Hindi ako ganyang klase ng tao, Miss Malu. Dahil kung may gagawin man ako masama, sana nga sinamantala ko na kagabi, hindi ba? Ang kaso, may ginawa ba ako? Pinatuloy pa nga kita dito sa kondo ko. Inalagaan at ngayon ay kasabay pang kumain. Malay ko ba naman kung iba palang motibo mo? Hindi ba, iba-iba rin kayo ng diskarte? Binitiwan nito ang kutsara at pinakatitigan siya sa mga mata. At hindi niya alam kung bakit nagwala na naman ang puso niya. Alam mo, kung pag-iisipan mo rin lang ako ng masama, sana kinilala mo man lang ako kahit na papano. Kasi hindi ba pumasok sa isip mo na kung sa ibang lalaki ka lumapit, ganito rin kaya yung pagtrato niya sa'yo? But I guess not. So stop thinking nonsense about me and let's just eat. Masamang pinaghihintay ang grasya. Maautoridad itong sabi. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Pero sa halip na humingi ng pasensya, itinuon na lang niyang atensyon sa pagkain. Did you like the food? Tanong ng lalaki makaraan ng mahabang katahimikan sa kanilang pagitan. Ha? Sabi ko, nagustuhan mo ba yung pagkain? Pwede na. Pwede na? Kaya pala naubos mo. Ano sinabi mo? Natigilan siya ng malingunan ang platong wala nang laman. Sus, gutom lang talaga ako. Kapon pa ako walang kain. Katuwiran niya bago pinahira ng tissue ang gilid ng kanyang labi. Okay, sinabi mo eh. Bakit? Akala mo ba nasarapan ako? Para sabihin ko sa'yo, ayos naman yung lasa ng pagkain, walang lason. Nagtaka nga ako eh. Marunong ka pala magluto? Hindi kasi halata sa itsura mo. Yung ka lang ba nakakita ng gwapong marunong magluto? Biro nito na hindi siya pinatulan.
Ngumiti pa ito kaya kitang-kita niyang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. Yabang. I am just telling you the truth. Oo na. Tatayo na sana siya para ligpitin ang kanyang pinagkainan nang pigilan siya nito. Ako na, bisita kita rito kaya hindi ka dapat magugas. May ganyan bang batas? Wala, pero bilang Pilipino, yun yung tradisyon. Wala nagawa si Malu kundi sundan ang tingin si Gabriel. Binitbit itong lahat ng hugasin sa lababo habang siya naman ay pinagbasdan ng paligid. Cozy ang loob ng kondo nito. Halatang lalaki nakatira dahil na rin sa kulay niyong abo, puti at itim. Kakaunti lang din ang mga kagamitan na animoy hindi naman talaga tinitirahan. Tumingin siya sa lalaking abala pa rin sa paghuhugas. Wala sa loob siyang napangiti dahil pakiramdam niya para silang mag-asawa. Salamat pala sa pagtulong mo sa akin kagabi. I'm just devastated. Wala sa loob niyang wika. Bahagya itong lumingon. Broken-hearted ka? No. Men are just a waste of time. Sakit lang sila sa ulo. Talaga? Yeah. Lalo na kung magiging kaugali sila ng ama ko. So, ibig sabihin, ayaw mo sa ugali ng tatay mo. E paano kung sa ganun tao ka pala babagsak? Then, maigi pang magmadre na lang ako. Natawa si Gabriel habang siya naman ay natigilan. Pagkatapos, biglang naningkit ang kanyang mga mata. At ano naman nakakatawa sa sinabi ko? Singhal niya, umiling-iling ito. Wala lang, kanina sungot-sungot mo. Tapos ngayon naman, bigla ka bumayta para bang close na tayo. Yung totoo, may personality disorder ka pa. Wala no? At saka sorry naman kung nagkukwento ako. Ayoko lang mapanisan ng laway dito no. Isa pa, kung ayaw mo yung pinapasalamatan ka, then fine. Hindi mo na ulit yan maririnig sa bibig ko. Kahit sabihan mo pa akong masungit, wala akong pakialam. Total, ikaw naman itong mapanghusga. Oh, don't use that word on me. Baka nakakalimutan mo, ikaw tong nauna manghusga kanina. Natahimik si Malua. Naalala rin niya sinabi ni Luis sa kanya na baka kalaunan maging kaugali siya ng kanyang ama. Sorry, hindi naman yun yung gusto kong sabihin. Siyempre, sa panahon ngayon, alam mo naman sigurong maraming mapagsamantalang tao. Anya, makaraan ng ilang sandali. Huminga ito ng malalim. Well, I guess, mali lang talagang umpisa natin. But anyway, halos pareho lang naman tayo. Sakitin sa ulo yung mga babae. Bakit? Tinatanong ko ba? Oo, nagsusungit ka na naman. Akala ko ba hindi ka masungit? Padarag na sumandali siya sa kinaupuan. Fine, sorry ulit. Natawa ito. Para naman dudugo ng tenga ko sa kakasorry mo. Ayaw mo? Hindi naman. Ang cute mo nga kapag nagsasorry eh. Sa lubong ang kilay. Abat! Pero hindi na niya nagawa pang magsalita dahil bigla na lang humalakhak si Gabriel. In that instant, Malu felt the world freeze around her. Ang mga tawa lang nito ang naririnig niya. Ang mukha lang nito ang kanya nakikita. Normal pa ba to? Tanong niya sa sarili. Miss Malu, ayos ka lang? Ha? Napabaling siya kay Gabriel. Nakatayo na ito sa tabi niya. Ang sabi ko kung ayos ka lang, kanina ka pa kasing nakatulala dyan. Tulala? Uy, hindi ah. Tapos ka na ba? Pwede na siguro akong umuwi. Okay, saglit lang, ihatid na kita. No, kaya ko umuwi mag-isa. Miss Malu, Malu. Just call me Malu. Huminga ito ng malalim. Okay, Malu it is. At sinabi ko na sa iyong hindi ako kagaya ng ibang lalaki kaya ihahatid kita. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito at tinuwan si Lida na ipinagamit sa kanya. Paglabas ito, bis na ito. Tara na. Yaya ng lalaki. Uli, wala siyang nagawa kundi sumunod dito. Wala silang imikan sa biyahe hanggang sa marating ang bahay nila. Tumingin siya dito. Thanks again, Gabriel. Hindi na kita alokin pumasok sa loob dahil baka may gagawin ka pa. Masyado na rin kitang naabala. It's okay. Sagot ito sabay ngiti. Bigla na namang lumakas ang kabog ng dibdib niya at hindi na talaga niya maunawaan ang sarili. Sige, pasok na ako. Bye. Anya bago pa makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya sa huli. Pagkatapos, madali siyang bumaba mula sa kotse nito at walang lingong likod na pumasok sa gate. Saglit pa siya napasandal doon kasabay ng pagpikit habang dinadama ang kumakabog na dibdib. Maya-maya pa, narinig na niya ang papalayong ugong ng sasakyan. Doon pa lang siya nagmulat ang mga mata. Lilipas din to. Anya sa sarili. Ilang linggo na rin ang nakalilipas
At hindi pa rin mapigilan ni Gabriel na isipin si Malu. Para kasi siyang ginayuman ng dalaga dahil hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan. Mabuti na lang at may tinatapos siyang trabaho. Doon niya muna tinuon ang pansin hanggang sa mailunsad yun ng kanyang kumpanya. Ngunit pagkatapos ng lahat, iyon at tulala na naman siya habang nakatitig sa mga papeles na nasa ibabaw ng mesa. Iniisip na naman niya si Malu at kapag nagtuloy-tuloy iyon, tiyak na pati trabaho niya maapektuhan. Sir, ayos ka lang? What? Nakatayo sa harap niya si Eman na hindi na niya namalayang pumasok at tila kanina pa siyang kinakausap. Naintindihan mo po ba yung mga sinabi ko? Kanina pa po kasi kayong tulala. Tulala? Hindi naman Napataas ang isang kilay nito. Kung hindi ka tulala, sir, sige, ano mga sinabi ko kanina? Ano nga ba? Yan tayo wala ka na namang naintindihan. Saan ba talaga naglalakbay ang isip mo, sir? Ilaligo ka ng ganyan Ha? Ako? O wala sa sarili? Baka nakakalimutan mong amo mo ko man. Wala naman ako sinabing iba, sir. At sabi ko, naglalakbay ang isip mo. Napailing siya at padalag na sumandal sa kinaupuan. Oo na, ano ba sinasabi mo kanina? Yun na nga, we have an invitation from ABX International Innovation Company. And they're having a product collaboration pitch for all beverages companies at isang kumpanya natin sana imbitahan. We have 2 weeks to prepare for the proposal. What do you think, sir? Kasali ba ang GBI sa product collaboration pitch na yan? Biglang nagibang mood ni Gabriel nang maalala ang pangiinsulto na Mr. Guadalupe sa kanya. Ipapakita niya ritong pwede niya itong lamangan sa larangan ng negosyo na hindi porket galing siya sa hirap. Wala na siyang karapatang pumasok sa mundo nito. Kasamang Guadalupe's Beverages Incorporation sa naimbitahan, sir. Bakit po? Then, if that's the case, we will accept the invitation. Sisiguraduhin kong mananalo ako sa pitch na yan. Ihanda mo yung creative at financial team. We're going to have a meeting tomorrow morning. Maautoridad na utos niya. Okay, sir. On it. Pagkalabas ni Eman, ay nahulog sa pag-iisip ng magandang idea si Gabriel para sa gagawing proposal. Nang mapagod siya sa ginagawa, naisipan niyang umuwi ng maaga. Wala na rin naman siyang gagawin sa opisina. Nadatnan niya sa kanila ang inang nagdidilig ng mga halaman nito. Manupunay, nakangiting bati niya nang lapitan ito. Kaawaan ka ng Diyos, anak, maaga ka yata. Oo, wala naman akong ginagawa sa opisina. Tara na ho sa loob at hapon na, bukas na ho yan. Teka lang at malapit na rin naman ako matapos dito. Ikaw, dumiretso ka na sa kusina at ipaghahanda kita na makakain. Huwag na inay, ako na lang po, alam kong pagod na kayo. Ay sus, malakas pa ako sa kalabaw anak. Isa pa, mas gusto kong pinagsisilbihan kayo. Alam mo namang kahit nakakaangat na tayo sa buhay hindi ko naman kinakalimutan ang obligasyon ko bilang nanay niyo ni Marian. Napangiti siya. At swerte ho talaga namin sa inyo, inay. Kaya mahal na mahal ko kayo Marahan niyang niyakap ang ina. Mahal ko rin kayo mga anak ko. O sige na, pumasok ka na sa loob at susunod agad ako. Sige po. Dumiretso siya sa kusina. Ilang sandali pa, naroon na rin ang kanyang ina at ipinaganda siya ng empanada at buko juice. Napatitig siya rito nang may maalala. Inay, ano nga ho yung madalas inumin ni Papay noon na wine? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang abuelo. Alin, yung rice wine. Tapoy iyon anak. Ina nga ho. Saan nga ho yung galing? Sa Mountain Province. Bakit mo na itanong? Kasi gagawa ko ng collaboration proposal. Sa tingin ko, ito na yung tamang panahon para mas umangat ang kumpanya natin, inay. Ganun ba? Hindi ba okay na naman ang kumpanya natin? Opo nga, pero mas maganda pa rin kung mas maraming oportunidad, di ba? Mas marami tayong mabibigyan ng trabaho. Matagal siya nitong tinitigan sabay buntong hininga. Ikaw ang bahala. Basta lagi mong tatandaan na kahit umangat ka, lilingon ka pa rin sa pinanggalingan mo. Na wag sanang lamunin ng puso mo ng kayamanan at kapangyarihan. Natahimik siya. Bigla kasi siyang nakaramdam ng guilt. Dahil ang totoo, kaya siya sumali sa event ng ABX ay para ipakita kay Mr. Emilio Guadalupe na kaya niya itong tapatan. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Huwag ko kayo mag-alala, Nay. Lagi kong tatanda ng mga bili niyo. Maigi naman. Ano bang balak mo sanang gawin?
Sa tingin ko, pwedeng gawing electrolytes drinks sa mga local drinks na kilala dito sa Pinas. Mukhang magandang ideya nga yun, anak. Pero ang mas maganda mong gawin ay magsaliksik muna kung ano-ano bang local drinks ang babagay sa sinasabi mo. Yun ang yung gagawin ko. Tiyak na papatok itong naisip mo, anak. Dahil sa palagay ko, wala pa nakakaisip ng ganyang idea. Kaya good luck sa proposal mo. Nakangiting sabi nito sabay pisil sa kanyang kamay. Nagulat pa siya nang bigla na lang siyang yakapin ng kanyang kapatid mula sa likuran. Kuya, may bago ka bang gagawing products? Pwede bang ako ulit yung gumuhit? Nakangiting sabi ni Marian. Oo naman, ikaw nga halos ang may gawa ng mga logo natin eh. Salamat kuya, kasi lagi mo sinusuportahan yung mga ginagawa ko. Paglaki ko, tutulungan na po kita sa negosyo natin. Kaya nga mag-aral ka mabuti dahil ilalagay kita sa creative team. Talaga kuya? Oo naman. Yay! Napangiti na lang si Gabriel nang halikan siya ng kanyang kapatid sa pisngi. Dumating na nga ang araw para sa product collaboration pitch ng ABX International Innovation Company. Nasa Maharlika Suites, Manila si Malu dahil doon gaganapin ang announcement pagkatapos magpasa lahat ng participants ng kani-kanilang proposals. Nagulat pa siya dahil naroon din si Gabriel na siya palang may-ari ng Sebastian's Refreshments Company. Hi Malu, it's nice to see you here. Nakangiting bati nito nang lapitan siya. Oh, hi Gab. It's nice to see you too. Ano ginagawa mo rito? Tanong niya na kuno ay nagulat pa. Oh, well, kasali ang company ko sa na-invite na mag-pitch. Talaga? What a coincidence. Nandito rin ako for that. Really? Anong kumpanya nire-represent mo? Hindi ko nga pala naipakilala ng maayos ang sarili ko. I'm the Vice President of Guadalupe's Beverages Incorporation. Vice President? Tanong nitong biglang nag-ibang ekspresyon na mukha. Yeah, is there anything wrong? Umiling ito. Nothing. So, ikaw pala nag-isang anak ni Emilio Guadalupe at sinasabi nilang ruthless billionaire. Pwede bang anak lang niya ako? I don't care about my father's title in this industry. Really? Ibig ba sabihin yan, hindi mo siya kaugali? Ikaw ang tatanungin ko, Gabriel. Kaugali ko ba siya? Hindi agad ito sumagot. Tinitigan lang siya nito. Yung titig na palaging nagpapakabog sa dibdib niya. At pakiramdam niya, hindi na siya humihinga ba sa mga sandaling noon. Hindi pa kita kilala ng husto para husgahan. Anito. Exactly. At ganun din ako sa'yo, Gabriel. Oh yeah, nakalimutan ko pala sabihin na ako yung nagmamay-ari ng Sebastian's Refreshments Company. Napangiti si Malu. Well, kahit nagulat ako sa bagay na yan, gusto ko nang sabihin sa'yo na congratulations. Dahil ngayon, pasok ng kumpanya mo sa top 5 most sold beverages brands in Asia. Malayo pa yan kumpara sa kumpanya nyo. Yang nga gagawin ko ang lahat para manalo dito at para may pakita sa tatay mo na kaya ko siya lampasan. Anitong may halong sarkasmo na walang pagkakangiti niya. Medyo na-insulto din siya sa sinabi nito. Excuse me, Mr. Sebastian, pero hindi madaling kalaban ng kumpanya namin. Our company has been operating for almost 3 decades now, and we're always on the top. Nasisiguro ko sa'yong hindi mo agad kami mapapabagsak. Inis niyan sagot. Ngumisi ang lalaki. Tuluyang nagbagong aura nito. Okay, let's see kung sino mananalo ngayon, Miss Guadalupe. Well, I'm sure. Kami na yon. Kaya good luck na lang sa'yo. Huwag kang magsalita ng tapos, Miss Guadalupe. Baka hindi mo alam, may pagmamalaki rin naman ang kumpanya ko. Talaga lang ha, Mr. Sebastian. Eh di tignan natin. Yeah, tignan natin. Anitong kita sa mga mata ang apoy ng determinasyon. Hindi na nakasagot pa si Malu dahil pinapasok na sila sa loob ng conference hall. Hindi niya alam kung bakit siya sinusundan ng binata dahil pag upo niya, naupo rin ito sa tabi niya. Sinusundan mo ba ako? Pabulong niyang tanong dito. Nope. Bakit naman kita susundan kung ito yung nakalagay sa seat number ko? Ito oh. Pinakita nito ang seat number sa kanya. Oo na. Pero kung may binabalak masama, gayon pa lang, huwag mo nang ituloy dahil hindi kita atrasan. Akala ko ba tapos na tayo magusgahan? Di pa rin pala. Pero ito lang yung masasabi ko. Huwag mo ako matakot-takot dahil hindi mo ko kaya. Pero kung sa bagay, ganyan-ganyan din ang ugali ng tatay mo. Manang-mana ka nga sa kanya. Pareho kayong mahilig manindak ka. Doon na nagpantingan tainga ni Malu. Don't compare me to him. Gigil niyang wika.
Bakit? Mali ba ako? Maling-mali ka, Mr. Sebastian. Talaga? Oo. At teka nga, bakit ba parang galit na galit ka sa'kin? May atraso ba ako sa'yo? Dahil sa pagkakaalam ko, maayos naman tayo naghiwalay nung paghatid mo sa'kin. Yeah, not until I realize who you truly are. Natigilan siya. Kahit mahina lang ang pagkakasabi nito, malinaw pa rin niya iyong narinig. Napaisip tuloy siya kung ano ang ibig sabihin nito. Nang biglang pumasok sa isip niyang kanyang ama. Nagiba kasi ang mood ni Gabriel nang sabihin niyang anak siya ni Emilio Guadalupe. May ginawa kaya sa kanya si Dad? Tanong niya sa sarili. Akmang magtatanong pa siya sa lalaki na magsalita ang MC. Good day, ladies and gentlemen. I'm happy that all of you here are interested in our new project. We need to innovate our products. That's why the ABX International Innovation Company is having this joint project. Napanganga si Malu sa narinig. Ibig sabihin, hindi lamang isang kumpanya ang mananalo, maaaring dalawa o higit pa. All of your proposals have been reviewed by the founder and board of directors of ABX. The results have now been sent to your respective email addresses. You may check your emails now. And since all of you are already here in this room, I'm sure you'll find your assigned collaboration partner among the representatives present. Congratulations to those whose proposals have been approved. We look forward to seeing what you can create together. And thank you to everyone who participated. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng conference room. Si Malu naman ay kinuha ang kanyang cellphone at tinignan ng email. Napangiti siya dahil nakita niyang approved ang proposal niya. Pero nagulat siya sa kumpanyang makakasama niya. Tinignan niya ang lalaking katabi. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Tatana na nga yatang naglalapit sa ating dalawa, Miss Guadalupe. Don't you think this will be an interesting collaboration? Sabi nito, kumabog ang dibdib niya. Pakiramdam niya, hindi magiging maganda ang collaboration nila. Di ka na nakapagsalita. Natatakot ka bang maungusan ng kumpanya nyo? Nang iinis itong sabi. Of course not. Alam ko kung anong kaya ng kumpanya namin, no? Anya sabay ira. Then let's go. Let's talk about it over lunch. May mga rules din kasi na dapat ating sundin. Okay, wala na naman akong magagawa eh. Ayaw mo bang makakulab ang kumpanya nagmula sa wala? Wala akong sinabing ganyan, Mr. Sebastian. At kung may bala ka talagang talunin kami, maiging tumayo ka na dahil gutom na ako. At hindi niya alam kung bakit nang tumayo siya, ay hinawakan niyang kamay nito at hinila palabas ng hotel. Tuloy-tuloy lang ang lakad niya hanggang sa marating nila ang isang fast food chain. Anong gusto mo? Tanong niya ng balingan si Gabriel na nangungunot na noo. Dito tayo kakain? Anito sabay gala ng mga mata sa paligid. Oo, bakit? Dismayado ka ba? Nope, wala lang sa itsura mo. Sagot ito, bago siya muling binalingan at tinignan na magkahawak nilang mga kamay. Para namang napaso si Malu na binitiwan ng kamay ng lalaki. Wala sa itsura ko, o hindi ka lang makapaniwalang kumakain din ako sa ganitong lugar. Mataray niyang sagot para matabunan ng nadaramang hiya. Bakit mo ba naman kasi hinila sa kamay? Ano, simpleng chancing urine? Anang mahadera niyang isip. Well, truth is, hindi lang ako makapaniwala. Siyempre, mayaman ka't hindi kagaya ko nalakas sa hirap. Can you please stop comparing our roots? Ano naman kung mahirap ka? Mas okay ka pa nga kaysa sa mayayamang kung makaaste. Parang binili na nila yung mundo. At tatay mo bang tinutukoy mo? At kung siya nga, maniniwala ka ba? Pero sa halip na sumagot ay ngumiti ito. At ano nakakatawa sa sinabi ko? Umiling ito. Now, I understand one thing. At ano naman yun? Hindi kayo magkaugali ng tatay mo. Sinabi ko naman sa'yo magkaiba kami, hindi ba? Okay, sinabi mo eh. Pero pagdating sa negosyo, kagaya ka rin niya. Mariing nagdikit ang mga labi niya. Ewan ko sa'yo, Mr. Sebastian. Ikaw yata yung tipo na lalaki may trust issues. Ang ibig ko lang naman sabihin, competitive at ayaw pa lamang sa iba. Hindi ba dapat gano'n naman? Kasi maraming tong umaasa sa kumpanya namin. I agree. Ganyan din naman ako. Hindi ang sarili ang iniisip, kundi ang kapakanan ng mga tauhan ko. Oo na, order na ako. At huwag ka makatutol ah. Pambawi ko na rin sa ginawa mo sa akin noong nakaraan. Bakit? Sinisingil ba kita? Hindi nga, Mr. Sebastian, but I insist. Hala,
Pumili ka na ng mesa. Yun lang at tinalikuran na ni Malu ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, dala na niya ang kanilang pagkain. Agad naman tumayo ang lalaki at tinulungan siya. Kuha ka na ng gusto mo. Anya sabay kuha ng burger at walang sabi-sabi yung kinagat bago pa naupo. Sa wakas, pagkain! Sarap na wika niya nang biglang napatingin sa katapat. Napatas ang isang kilay niya. Bakit ganyan ka kumakatingin? May dumi ba ako sa mukha? Nakangiting umiling ito. Wala lang. Ngayon lang kasi ako nakakita ng babaeng kahit kumakain maganda. Tinalo mo pa yung modelo nila sa commercial. At kung ikaw siguro ang modelo nila, naku, tiyak na palaging sold out ang burger nila. Sagot nito at saka kumagat din ang burger. Sinundan pa nito iyon ang pagsubo ng palabok, kaya pumintog ang pisngi nito. Biglang naurong ang pamumula ni Malu. Sa halip, bahagya siyang natawa. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Panggagaya nito sa kanya na puno pang bibig. Wala, pero badang magsalita nang hindi pa ubos ang laman ng bibig. I know, ikaw rin naman nagsasalita kahit may laman ng bibig. Oo na, kumain na tayo para makapag-usap na tayo sa gagawin nating collaboration. Okay, gutom na rin naman ako. Pero nakita mo bang may magiging kasama tayong habang ginagawa ang project natin? Tanong nito. Umiling siya. Hindi hindi ko pa kasi nababasa lahat ang nakasulat sa email. Siguro, sinadya nila yon para malaman kung may progress pa yung ginagawa natin. Kaya nga kailangan nating magkaisang dalawa para manalo tayo. Isa pa, 4 na kumpanya lang naman ang kukunin nila. Well, that's exciting. And don't worry, gagawin ko lahat para manalo tayo. Ako din. So, it's a deal then? Nakangiting inilahad ni Malu ang kamay sa binata. Tinanggap naman ito yon. Yes, it's a deal. Makalipas ang 1 linggo, tinawagan ni Gabriel ng representative ng ABX para makilala ang kanilang makakasama. Excited naman niyang tinawagan si Malu na nakipagpalit ng calling card sa kanya bago sila maghiwalay noong nakaraan. Para ipaalam dito ang sinabi ng ABX. Pero bukod pa doon, may sumisingit na damdamin sa kanyang puso na kahit anong pigil niya, wala pa rin siyang magawa. Kaya kahit nalaman niyang anak ito ng taong uminsulto sa kanya, heto at para siyang teenager na may malapat ang ngiti at medyo kinikilig pa nang marinig na sinagutan nito ang kabilang linya. Hi Malu, the representative from ABX called me. Bungad agad niya. And what did they say? Tanong nito. We already have an advisor, si Miss Alexis Del Puerto. Now, kailangan na nating pag-usapan ng proposal kasi magkaiba tayo ng ipinasa. You can come here in my office o kung gusto mo naman, ako na yung pupunta sa opisina mo. What do you think? I'm busy right now. Pwede bang ikaw na lang yung pumunta dito? Sure, basta sasabihin mo na agad ang mga tauhan mo sa lobby na darating ako. Baka hindi ako pasukin Alam mo na, iba pa rin ang kumpanya mo sa kumpanya ko. Yeah, no problem. Akong bahala sa'yo. Sasabihan ko agad sila. Okay, thanks. May gusto ka bang ipabili like pagkain para naman may gasolina tayo habang nag-uusap? Nag-aalangan tanong ni Gabriel. Good idea. So ano nga gusto mo? Kahit ano lang, hindi naman ako mapili sa pagkain Sige, see you later Malu. Pasipol-sipol si Gabriel na lumabas ang kanyang opisina at dumiretso sa fast food chain na kinainan nila dati ng dalaga. Umorder siya ng burger at fries. Pagkatapos ay dumaan din siya sa isang kilalang pizza store. Bukod doon, bumili rin siya ng ice cream. Pagdating sa kumpanya ng mga Guadalupe, pinapasok agad siya ng security guard. Nasa 18th floor ang office ni Malu at paglabas niya sa elevator, nakasalubong niya si Mr. Emilio Guadalupe. Saglit pa siya natigilan, pero madali rin siyang nagtaas noo at tinignan ng matanda. Hindi naman ito natinag at malamig ang mga matang sinalubong siya ng tingin. Mr. Sebastian, napadalaw kaya rito sa kumpanya ko? Do you need anything? Bumabagsak na bang kumpanya mo? Tanong nito sa kanya sa formal na tono pero nakakainsulto. I am not here para insultuhin mo Mr. Guadalupe. Nandito ako para makipag-collaborate sa anak mo. Di niya ba sinabi na kaming dalawang partners sa isang project collaboration under ABX? Nakapamulsa niyang tanong. Well, mukhang kailangan mo talaga makipaglapit sa kumpanya namin para makaangat ka. Nice job, Mr. Sebastian. Nice job. Pagkak siyang natawa sabay iling. Wag ko kayong mag-alala dahil hindi ko gagamitan ng kumpanya niyo para umangat ako. Kayang-kaya ko yung gawing mag-isa.
Well, tignan natin ang yabang mo iyo. Walang nakakapasok na katulad mo sa mundo namin. Well, para din sabihin ko sa inyo, makakapasok at makakapasok ako sa mundong ginagalawan nyo kahit anong harang nyo. And now, if you'll excuse me, hinihintay na ako ng anak nyo. Nilagpasan ni Gabriel si Mr. Guadalupe. Si Miss Guadalupe, nasa loob ba? Formal yan tanong sa sekretarya ni Malu. Yes sir, and you must be Mr. Sebastian. Ako nga. Sige po, pasok na kayo. Nakangiting sabi nito. Thank you. Kumatok muna ng 3 beses si Gabriela bago pumasok sa loob. Tumayo agad si Malu at nakangiti siyang tinignan. Hi Gab, halika muna, maupo ka. Iginiya siya nito sa sofa. Sumunod naman siya dito at nilagay ang mga dalang pagkain sa center table. Ang dami naman yata niyan. Puna ng dalaga. Huwag kang mag-alala, kung hindi natin mauubos, ibigay natin sa staff mo. Kasi sa bagay, teka, magpapakuha lang ako ng utensils. Sige, ano ba gusto mo? Kumain muna o pag-usapan ang ating gagawin? Sabay na lang. Okay. Hinintay ni Gabriel na makabalik si Malu bago niya ito inabutan ng burger. Talagang alam na alam mong gusto ko sabi nito sabay kagat sa burger. Attentive lang talaga ako. Anya bago naupo sa couch na malapit dito. Pagkatapos, kumuha rin siya ng burger at nagsimula na rin kumain. Favorite ko talaga to. Salamat Anito nang balingan siya. Napangiti siya na makitang itsura nito. Hindi nga halata. Anya. At ano naman ang ibig mo sabihin? May sas ka kasi sa labi. Wait, alisin ko. Dinukwang niya ang dalaga pero sa halip na punasan niyang tissue ang labi nito. Labi niya ang lumapat doon. Nanlaki ang mga mata ni Malu at mabilis sa lumayo sa kanya. Hey, what are you doing? Natigilan siya sabay ini. Oh, I'm sorry Malu, nabigla rin ako. God, Gabriel. Partners tayo sa project na to, hindi partners in life. Isa pa, hindi ko nga alam kung may girlfriend ka ni. Girlfriend? Yes, o kaya asawa. No, wala akong girlfriend at lalong wala akong asawa. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Sakit lang din sa ulo mga babae. Bigla itong sumimangot. Meaning, naglalaro ka lang, ganun ba? Pinaglalaroan mo lang ako. Of course not. Bakit mo ko hinalikan? Hindi agad siya nakasagot. Tinitimbang pa niya sa isip ang sasabihin. Pero alam niyang mas lalong magagalit si Malu kung magdadahilan siya. Huminga siya ng malalim. Gusto mo bang malaman ng totoo? Yes, kasi partners tayo, remember. At ayoko naman na makahadlang ang kung anumang kinikimkim mo dyan sa dibdib mo sa gagawin natin. Alright? Sinalubong niya mga mata nito. I just thought that maybe I like you. Maybe? Hindi ka sigurado? Yes, pero sa klase ng development itong nararamdaman ko, parang doon na rin yung patungo. Ayoko lang talagang sabihin pa ito ngayon kasi may kailangan pa tayong pagtuunan ng pansin. At sa tingin mo, makakapag-focus ka ba? Of course, pareho natin gustong manalo, hindi ba? Mapagkakatiwalaan ba kita sa sinasabi mong yan? Itinaas niyang kanang kamay. Swear, hindi ito makaka-apekto sa ginagawa natin. How about my father? Galit ka sa kanya, hindi ba? Muling natigilan si Gabriel. It's okay. Alam ko namang masama talagang ugali niya. At ako na yung humihingi ng pasensya sa ginawa niya sa'yo. Kung ano man yan. No, labas ka sa kung anong meron sa aming dalawa. Napabuntong hininga ito. Alright. Basta mangako kang hindi ito makaka-apekto sa proposal natin at titiyakin mo mananalo tayo. Oo naman. Pero teka, okay lang ba sa'yo yung crush kita? Akala ko ba, sakit sa ulo mga babae, Mr. Sebastian ano bang gusto mong gawin ko? Pigilan tong damdamin ko. Baka naman pumutok tong dibdib ko. Ay nako, oo na nga. Nakangiting sagot ito at hindi nakaligtas sa kanyang matatalas sa mga mata ang pamumula nito. Napangiti na lang din siya at sa mga sumunod na sandali, pinag-usapan na nila kung ano ang gagawin nilang proposal. 1 linggo pang mabilis sa lumipas. Nakatutok pa rin si Malu sa proposal na ginagawa nila ni Gabriel. Mamaya, pupunta ulit ito sa opisina niya kasama si Miss Alexis Del Puerto para pag-usapan ang kanilang gagawin. Kaya naman hindi niya mapigilang makadama ng excitement. Excited siya makita ang lalaki, lalo pat umamin nitong may gusto sa kanya. Ang totoo, gusto rin naman niya ang lalaki. Pinanghihinaan lang talaga siya ng loob na umamin dito
dahil na rin sa alitan nito at ng kanyang ama. Minsan na rin niya yung naitanong sa daddy niya, pero dinismiss din siya agad ito. Hindi na raw niya kailangan pang pag-aksayahan ng panahon si Gabriel, kaya mas lalo siyang nainis dito. Pero isinantabi muna niyang nararamdaman sa daddy niya dahil ayaw niyang masira ang araw na yon. Malayo yatang iniisip ng unika iha ko What's the matter? Anang kanyang ama na hindi niya namalayang naroon na pala sa loob ng opisina niya. Pinigil niyang pagsimangot at ngumiti ng pilit. Dad, kayo po pala. Maupo muna kayo. Anya. What's with that face? May problema ka ba? Wala naman, Dad. Iniisip ko lang na sana naging maayos yung collaboration project natin with SRC. Biglang nagibang ekspresyon ng kanyang ama. Speaking of SRC, do you think ginagamit lang niya tayo para umangat ang kumpanya nila? What do you mean? Akala ko ba ayaw mong pag-usapan si Gabriel? Oo nga. Then, why bring up this conversation now? Nagkibit ito ng mga balikat. Hindi lang magandang pakiramdam ko sa kanya. Look, we've been on top in this business for many years, iha. Tapos bigla na lang susulpot ang kumpanya nila. At hindi lang yon, nasa top 5 na sila ngayon. At ano naman gusto mong ipakahulugan sa sinasabi mo, Dad? I think he pulls some strings para makakayat sa taas. Pagak siyang natawa. Hindi na niya gustong tinutumbok ng usapan nila at hindi niya mapaniwala ang iyon ang sasabihin ng kanyang ama. Why? May mali ba sa sinabi ko? Nakataas ang kilay nito, pero may nakikita siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kagayang-kagaya iyon ang sabihin nitong isasama siya sa gala. Ano na naman kayang binabalak niya? At kung si Gabriel ang target niya, ano gagawin ko? Tanong niya sa isip. Iha, Untag ng kanyang ama. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayokong makipagtalo sa inyo, Dad. But I don't think gagawin niya ni Gabriel. He is dedicated on his work at nakikita ko namang pinaghirapan talaga niya yung pagpapalago sa kumpanya niya. anak. Tuso mga negosyante, lalo na mga lalaki. Kaya pakatandaan mo ito. Wag na wag kang mahuhulog sa mga pakulo niya. Baka gamitin ka lang niya para masumangat sa atin. Dad, ano bang pinagsasasabi mo? Ganyan ka na ba talaga kagana sa kayamanan? No, gusto lang kitang protektahan. Protektahan? O baka naman ang sarili mong tinutukoy mo at hindi ako? Kahit ano pang sabihin mo anak, anak pa rin kita. At alam kong mapagkunwari ang mga kagaya ni Gabriel. Akala mo totoo mga pinapakita niya. Yung pala, may gusto lang siya makuha. At kapag nangyari yon, sino bang masasaktan sa huli? You mean, huwag na huwag ako mahuhulog sa kanya. Ganun ba? Yes, that's right. Gwapo si Gabriel at may posibilidad na gamitin niya yon sa'yo. Kaya habang maaga pa, protektahan mo ng puso mo iya. Dahil ayokong sa huli makita kang umiiyak. Napabuntong hininga siya. I don't know, Dad. Silang araw na nagkasama kami. Dama ko yung sinseridad at dedikasyon niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Lalo na sa trabaho. Kaya imposibleng gamitin niya ako. See? You're in his side now. I am not on his side. Nagsasabi lang ako ng mga nakikita ko. Sabi ko na nga ba, gagawin niyan lahat makuha lang ang gusto niya. At dahil ama mo ako, gusto ko lang na hindi ka magkamalit pasaktan. Hindi naman na sumagot pa si Malua dahil alam niyang hindi rin ito makikinig. I should go anak. Baka dumating na rin si Mr. Sebastian. Ayoko makita mukha niya. Tumango na lang siya at hindi maiwasang mag-alala habang sinusundan ng tingin ng ama hanggang sa maisara nitong pinto. Nasisiguro niyang kapag pinagpatuloy niyang nadarama para kay Gabriel, tiyak ng kanyang ama ang unang-unang tututol sa relasyon nila. Samantala, pagkalabas ni Emilio Guadalupe sa opisina ng anak na si Malua, tumunog ang cellphone niya. Nang makita kung sinong caller, agad din yung sinagot. Compadre, did you do it? Tanong ni Mr. Alejandro ang kakuntsaba niya sa sinasagawang plano. Of course. Really? That's great. Yeah, we just need to speed things up to make sure our plans work out well. Sagot niya. All right, and I can't wait to see what's gonna happen next. Me too. At sabay pa silang nagkatawanan. Sa kabilang banda ay masiglang bumaba ang kanyang kotse si Gabriel, bitbit ang isang punpo ng red carnation. Pagkatapos,
Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng Chinese restaurant. Napag-usapan nila ni Malung doon naman magkita para tapusin ang kanilang proposal. Kaunti na lang naman yon at dahil napansin niyang mahilig kumain ng dalaga, naisipan niyang sa isang restaurant na lang sila magkita. Pumayag naman si Malu at ito pang pumili ng lugar. Hello sir, may reservation po? Salubong sa kanya ng babaeng receptionist. Yes, under Gabriel Sebastian. Okay sir, a moment please. May tinignan ito sa computer bago tumango. Private room, this way sir. Sumunod siya rito. Nariyan na ba yung ka-meeting ko? Tanong niya. Yes sir, halos magkasunod lang po kayo. Sagot ito bago tumigil sa tapat ng isang pinto. Dito na po. Salamat. Naganda siya ng matamis ng ngiti bago binuksan ang pinto. Hi there, gorgeous. Kanina ka pa ba? Tanong niya kahit alam ng sagot. Hindi naman, kadarating ko rin lang. Ano yung dala mo? Oo nga pala, para sa'yo. Iniabot niya ang bitbit na bulaklak dito. Napangiti naman ito at agad yun tinanggap. Oh, wow, at may pa-flowers ka pa talaga ha? Well, gusto ko lang namang pangitiin ka. And you did. Kaya, salamat dito. Welcome. Order ka na ba? Oo, okay lang ba? No worries, may tiwala naman ako sa taste mo eh. Ay sus, masyado mo naman akong pinupuri, Mr. Sebastian. Sige ka, baka masanay ako niyan. Eh ano naman, maigi nga yun para hindi na ako mahirapan kapag nanligaw na ako sa'yo. Naubo ito. Manligaw? Yeah, katapos ng collaboration natin, manliligaw na ako. Yun ay kung okay lang naman sa'yo. Hindi agad ito nakasagot. Nakatitig lamang ito sa kanya. Baka sa mukha ang pag-alala. Don't worry, Malu. Hindi naman kita mamadaliin. Pero hindi ba may problema pa kay ni Daddy? Oo nga, pero sabi ko nga hindi yun maapektuhan ko ano yung nararamdaman ko sa'yo dahil magkaiba tayong dalawa. Kumibot-kibot ang labi nito. Gabriel, pwede ko bang malaman kung bakit parang galit kayo sa isa't isa? Sasabihin ko, pero ipangako mo hindi ka magagalit. Tumango si Malu. Promise. Hindi naman talaga ako galit sa tatay mo. Nainis lang ako at nainsulta sa sinabi niya. Ikinuwento niya nangyari sa gala night. Napailing naman ito habang nakikinig. Hindi na talaga ako magtataka kung bakit maraming galit sa kanya. Alam ko namang masama talagang ugali ni Daddy. Pero hindi ko alam na umabot siya sa ganyan. Sabi nito pagkatapos niya magkwento. Okay lang naman, at least ngayon may motivation na ako. Pero hindi niya dapat sinabi yung mga yon. Sumosobra na talaga siya. Napakuyaw mamakamuon nito. Inabot ni Gabriel ang palad ni Malu at bahagya yung pinisil. Apologetic naman itong tumingin sa mga mata niya. Huwag mo nang pakaisipin yun, okay? Di naman kasi ako basta magpapadala sa mga sinabi niya. Stable ng kumpanya ko. At kung ayaw talaga niyang maungusan, wala namang problema sa akin eh. Ang mahalaga, okay tayong dalawa. Huminga ito ng malalim. Ay, still nakakahiya pa rin. Kaya tuloy kahit sa akin maraming ilag. Kahit nga mga tauhan namin, takot din sa akin eh. Kasi sabi ni Daddy, hindi raw ako basta susundin ng mga empleyado namin kung hindi ako magiging matigas. Tama rin naman yun. Yun nga lang, dapat balanse lang at nilulugar ang pagiging mahigpit. Yeah, yun nga rin yung gusto ko eh. Well, may panahon pa naman para baguhin yung nakasanayan mo. At nakikita ko naman na hindi ka talaga mahigpit. You are just any other human being, Malu. You have a good heart. Napangiti ito. Thanks, Gabriel. Ikaw lang yata yung tanging nagsabi niyan sa akin. Well, maigi na yung ako lang para wala akong kaagaw sa'yo. Napahalakhak naman ito. At sa mga sumunod na sandali, ay itinuloy na nila ang kanilang tinatrabaho habang panay ang dating ng pagkain. Natigilan lang sila nang tumunog ang cellphone nito. Sandali nito yung sinagot bago apologetic na tumingin sa kanya. I'm sorry, kailangan kong umalis. Nito. It's okay. Ipafinalize lang naman natin ang mga to eh. Sagot ni Gabriel. Are you sure? Yeah, sige na, mauna ka na. Ako nang bahala dito. Okay, salamat talaga ha. Ito kasing kaibigan ko masyadong OA. Kauwi lang niya galing Amerika at ako yung gustong una makita. No worries, Malu. Tawagan na lang kita bukas. Sige, salamat ulit. Pero hindi naman yon nangyari dahil kinagabihan. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Malu. Dali-dali niya yung sinagot para lang mapakunutan noo. Who's this? Tanong niya nang maulinigan ng boses ng isang lalaki. Oh, I'm Luis, Malu's BFF. Pwede mo bang sunduin mo siya rito sa bar? Lasing na kasi eh. Bakit hindi mo na lang ihatid sa kanila?
Agad bumangon ng inis at selo sa dibdib niya. Ikaw yung hinahanap niya pakinggan mo. Nawala ang lalaki at boses naman ni Malu ang pumalit. Gab, Gab, saan ka ba? Ay, dito sa puso ko. Hindi napigilan ni Gabriel ang pagsilay ng matamis na ngiti sa mga labi. Para na rin kasing inamin ng babae na gusto siya nito. Ano, Mr. Sebastian, narinig mo ba? Oo, sige, pupunta na ako. Saan ba yan? Sinabi naman ng lalaki ang address ng bar, kaya dali-dali siyang nagtungo roon. Nadatnan niyang lasing na lasing si Malu, kaya kagaya nung una silang magkita, nakatulog agad ito sa biyahe. Sa kondo niya ito dinala. Ganito ba magiging buhay ko kapag naging tayo? Tanong niya habang iiling-iling. Tapusan niya itong bihisan. Mabuti na lang at may mga natira pang damit sa mga binili niya dati para kay Malu. Ngayon, may naisot ito. Good night, gorgeous. Anya at masuyo itong hinalikan sa noo bago lumabas sa silid. Tinungo niya ang sofa at nahiga doon nang may ngiti sa labi. Nang sumunod na araw, nagising si Malu na masakit ang ulo at alam niyang dahil iyon sa hangover. Pinainom kasi siya ng pinainom ni Luis para lang makuha ang gusto nito. Tinatanong kasi siya ng kaibigan kung ano na raw bang estado nila ni Gabriel. Dahil minsan na niyang naikwento ang binata rito. Iyon, hindi siya tinantanan hanggat hindi napapaamin kagabi. Baklang yun, humanda talaga siya sa... Natigil siya sa pagsasalita na makitang wala siya sa kanyang silid. Pero pamilyar sa kanya lugar na yon. Sandaling nagloading ang isip niya at nanlaki ang kanyang mga mata. No, hindi. Panaginip lang to. Muli siyang pumikit at pagmulat niya, naroon pa rin siya sa silid na yon. Malakas siyang napatilis sabay sabunat sa buhok. Bakit? Anong nangyayari? Tanong ng humahango sa si Gabriel. Lumapit ito sa kanya, kaya madali niyang sinubsob ang ulo sa una. Gosh, hindi totoo to! Hindi totoo to! Paulit-ulit niyang sabi. Naramdaman niya ang paglundo ng kama, kaya unti-unti niyang sinilap si Gabriel. Nakita niyang ngiti-ngiti ito. Totoo ang lahat ng ito, Malu. Pinasundukan ng kaibigan mo sa akin kagabi. What is name again? Luis? Anito na mababa ka sa tinigan selos. Madali siyang umayos ng upo. Maniwala ka, kaibigan ko lang siya. Magkakilala ng pamilya namin mula pa ng mga bata kami. Ilang beses na rin na nga kaming tinutulak ni Daddy na magpakasal. Pero hindi naman pwede kasi. Natutok ni Malu ang bibig nang makitang nagdilim ang mukha ni Gabriel. It's not what you think. Agad niyang bawi. So, siya yung gusto ng ama mo para sa'yo, ganun ba? Oo, I mean no, hindi ganun. Ano pala? Nakagat niya ang labi. Ang daldal mo kasi. Bulong niya bago tinitigan si Gabriel. Totoong gusto siya ni Daddy para sa akin. Pero kahit anong gawin niya, hindi kami magpapakasal ni Luis. Bakit nga? Kasi bading si Luis. Lalaki rin yung gusto niya, lalaking kasing gwapo mo. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa kanya. Seryoso at hindi kumukura. Hey, totoong sinasabi ko. Bigla itong lumabi na parang bata. Talaga? Natawa siya. Oo nga. Isa pa kahit naging straight siya, hindi pa rin kami magpapakasal kasi parang magkapatid na yung turing namin sa isa't isa. Baka naman sinasabi mo lang yan para pagaling ng loob ko. Of course not. Hindi talaga ako magkakagusto sa kanya. Kasi ikaw yung gusto ko. Pareho silang natigilan sa kanyang revelasyon. At nang makita niyang unti-unting napangiti si Gabriel, mabilis siyang nagtalukbong ng kumot. Hey, totoo ba? Gusto mo rin ako? Tanong nito na mas lumapit pa sa kanya. Hinigpitan niyang pagkakahawak sa dulo ng kumot. Sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib, halos hindi na niya marinig ang nangyayari sa paligid. Malu, talk to me. Gusto mo nga ako? Tinapik pa nito ang braso niya. Huminga siya ng malalim at inis-inisang inalis ang kumot. Oo nga, bi ka ba? Oh, bakit galit ka? Kasi pinapaulit-ulit mo pa. Gusto ko lang namang makasiguro, Malu. Narinig mo na, Happy? So, tayo na? Muli siyang natigilan. Unang pumasok sa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama. Kaya ko ba siyang suwayin? Tanong niya sa isip bago tinitigan si Gabriel. Huminga siya ng malalim. Alright, tayo na. Talaga? Oo nga, bakit bang hilig mong ipinapaulit-ulit ang sinasabi ko?
Kasi baka nananaginip lang ako. Kinurot niya ito sa pisngi. Aw, sakit naman nun. Oo, panaginip pa ba? Nakalabing hinaplos ito ang pisngi. Hindi nga, masakit eh. Bigla naman siyang nakonsensya. Ang kulit mo kasi patingin nga. Inalis niyang kamay nito at nakita niyang namumula ng parteng kinurot niya. Sorry, mahinang wika niya. Alam mo, may mabisang gamot dyan para mawala ang sakit. Ano? Kispirin. Nanlaki ang mga mata niya. Kispirin mong mukha mo. Anya, sabay hampas sa balikat ito. Natawa na malakas si Gabriel at hinuli ang kamay niya. Pagkatapos, bahagya siya nitong hinila. Alam mo ba ang hinalikan mo na ako? Ha? Ako? Hinalikan ka? Oo, at dito yung naganap sa kamang ito. Teka, sabi mo wala nangyari sa atin noon. Wala nga, maliban sa halik na yon. At ngayon, dahil tayo na, may karapatan na talaga akong angkinin ng mga labi mo. At bago pa siya makasagot, magkahinang ng kanilang mga labi. Kaya imbes na itulak ito, lalo pa niya itong hinila. Bahala na. Totoo namang gusto ko na rin siya. In fact, parang mas malalim na nga roon ang nararamdaman ko sa kanya. Pag-amin niya sa sarili. Bahala na rin kapag nalaman ng kanyang ama ang totoo. Ipaglalaban niya si Gabriel dahil alam niyang karapat-dapat naman itong pag-alayan ng kanyang puso. Akala ni Malu, matagal niyang maitatago sa kanyang ama ang totoo. Nag-iipon pa kasi siya ng lakas ng loob para umamin dito. Subalit isang umaga, pinuntahan siya nito sa kanyang silid. Seryoso ang mukha nito, kaya kinabahan agad siya. May problema ba, Dad? Tanong niya rito. Malakas itong itinapon sa kanyang mukha ang mga litrato. Tinignan niya yun at nakita niyang may larawan nila yun ni Gabriel. Tell me what's the problem, Malu? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Gagamitin ka lang na lalaking yan laban sa akin. Laban sa kumpanya natin. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Pero hindi ganun si Gabriel, Daddy. We love each other at alam ko hindi niya ako ginagamit para lang malamangan ng kumpanya mo. Kita mo na, nabilog na niyang ulo mo. Pinagsabihan na kita una pa lang, Malu. Makakalaban mo ang puso mo kapag pinairal mo ang lintik na pagmamahal na yan. Lintik ang pagmamahal, Dad. Ibig sabihin, you didn't love Mom? Ginagamit mo lang ba siya, ha? I do love your mom, kaya ibahin mo kaming dalawa. At anong pinagkaiba ng pagmamahal mo kay Mami sa pagmamahal ko kay Gabriel? Bakit? May batas sa ba nagsasabing kalabel mo lang ang dapat mong mahalin? Malakas sa rin ang tinig na tanong niya. Kahit na kailan, hindi niya napagtaasan ng boses ang ama. Pero ipaglalaban niyang pagmamahal kay Gabriel, kahit na anong sabihin nito. Nakita niyang kumuyom din ang kamao nito. Ilan sandali itong natahimik bago muling binukas ang bibig. Okay, fine. Do whatever you want. Pero kailangan mong pabagsakin ang kumpanya ni Gabriel. Kapag nagawa mo yon, hayaan ko na kayong dalawa na magsama. Napatda siya. No, Dad. Hindi ko gagawin yan. I won't betray him. Then, you're going to regret this decision, Malu. Yun lang, at tinalikuran na siya nito. Napahilamos na lang sa kanya mukha si Malua habang tila kandilang nauupos. Bumagsak siya sa gilid ng kama at tuluyan ng napaiyak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganung posisyon, pero natigil lang siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang pinahiran ang nabasang pisngi at kinuha ang kanyang cellphone. Nang makitang si Gabriel ang tumatawag, mabilis niyang inayos ang sarili bago yun sinagot. Hi, sweetheart. Kumusta ang tulog mo? Gumiti siya. Isa sa mga nagustuhan niya sa kasintahan ay ang pagiging malambing at attentive nito. Okay naman, ikaw, nasan ka? Papasok na. Dala ko na yung layout ng logo na ipapasa natin. Kita na lang tayo mamaya. By the way, nakabihis ka na ba o nasa opisina ka na? No, nandito pa ako sa bahay. Paalis na rin ako. Ganun ba? Ingat sa pagmamaneo, okay? I love you. I love you too. Ay, hantamis naman nun. Napailing na lang siya. Opo na, sige na. Mamaya na lang tayo mag-uusap at magmamaneho ka pa. Okay, love you ulit. Love you too. At bago pa mag-I love you ulit si Gabriel, pinatay na niya ang tawag. May pagkamakulit din kasi ito na madalas namang nagpapatawas sa kanya. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang bag. Dire-diretso siyang bumaba at hindi na dumaan pa ng dining dahil alam niyang naroon ang kanyang ama.
Sasakit lang ang dibdib niya kapag nakita ito, kaya tumuloy na siya sa kanyang opisina at nagsimulang magtrabaho. Pagpatak ng 10:00, nagulat na lang siya nang may humalik sa pisngi niya. Ay kabayo, Gabriel! Bulalas niya na makitang kasintahang naroon na pala sa kanyang tabi. Hay, masyado kang tutok sa ginagawa mo, kaya inibitahan ko ng sarili ko. Napangiti na lang siya bago nilahad ang kamay dito. Nasaan na yung logong pinagmamalaki mo? Heto. Iniabot ito sa kanyang folder. Tinignan naman niya yon nang hindi pinapakitang kanya reaksyon. So, untag nito sa kanya. Pinaseryoso muna niya mukha bago ito binalingan. I don't like it. Ha? Hindi mo gusto? Yes, because I love it. Anya, sabay tayo at niyakap ito na mahigpit. It's perfect, sweetheart. Bagay na bagay siya sa produktong ilulunsad natin. Really? Akala ko pa naman totoong ayaw mo. Pinakawalan niya ito. Nope, ang ganda kaya. At ang galing ng pagkakagawa. Pasok na pasok sa gusto ko. Well, magaling talaga si Marian. Napakunatan noon niya. Marian, kapatid mo? Ilang beses na ring naikwento sa kanya ni Gabriel ang pamilya nito. Ang sabi nito, patay na raw ang ama nito. Kaya ang inay at kapatid na lang nito ang kasama sa buhay. Yeah, hindi ko pa nasasabi sa'yo na siya yung gumagawa ng mga logo namin. Really? Ang galing niya ha? Mas magaling pa siya sa mga tauhan ko. She's just 13. Wow, she's talented. Sabi mo sa kanya kapag tapos na siya sa college, kukunin ko siya para sa creative team namin. What? Pipiratahin mo na agad siya? Why not? Kung siya nga yung gumagawa ng mga logo nyo, tiyak na mas may igagaling pa siya sa paglipas sa mga taon. Umiling si Gabriel. Ayaw mo? Di sige, wag na lang. Agad na sabi niya sabay labi. No, hindi naman sa ayaw ko. Naipangako ko na kasi na magiging parte siya ng kumpanya ko. Pero kung gusto siyang maging empleyado na mahal ko, edi sige, sign na lang siya. Nangislap ang kanya mga mata. Talaga? Basta para sa mahal ko. At hinalikan pa siya nito sa noo. Salamat. May kapalit kaya to? At ano na naman? Tiningala niya si Gabriel. Dinner sa bahay. Ha? Sa bahay niyo? Oo, gusto ko na kasing makilala nila Inay at Marian. Sandali siya nag-isip. Okay, mas maiging habang maaga pa makilala na nila ako para mas mabilis ko silang maging close. Yun nga rin yung sabi ni Inay. Pagsapit nga ng hapon ay doon sila tumuloy kina Gabriel. Simple lang ang bahay ng mga ito. Halatang masinop ang pamilya ng kanyang kasintahan dahil ultimo mga plato ay parang pamana pa yata sa mga magulang nito. Mabait ang ina ni Gabriel, mapagmahal at maalaga. Kitang-kita niya yun sa pagsasalita nito at ganoon din sa kilos ng gid. Kaya naman, madali silang nagkasundo. Pagkatapos ng hapunan ay nagkuwentuhan pa sila bago siya inihatid ang kasintahan sa kanila. Hindi na muna kita aloking pumasok ha. Alam mo naman. Nahihiyang sabi ni Malu. It's okay, naiintindihan ko naman. Hayaan mo. Ako na mismo yung gagawa ng paraan para magkaayos kami ng daddy mo. Ha? Wag na, ako na lang. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisilyon. No, hayaan mo na ako. Okay, basta kahit anong sabihin ni Dad, wag na wag mo siyang papatulan, okay? I know, amo mo pa rin siya at nire-respeto ko siya. Salamat. You don't have to thank me, Malu. Natural lang na gagawin ko lahat para sa'yo. Oo na, I love you. Love you too. At isang mabilis na halik sa mga labi ang iginawa dito sa kanya. Mabilis sa dumaan ang mga araw at linggo at isa sa nagpasigla ng relasyon ni na Gabriel at Malu ay nang manalo sila sa collaboration challenge ng ABX. Ngayon ang produktong nilikha nila ay namamayagpag na sa buong bansa. Kaya naman, naisipan na rin ni Gabriel na kausapin ang ama ni Malu para formal na magsabi rito at para ayusin na rin ang gusot sa pagitan nila. Tamang-tama't wala si Malu sa mga ito dahil sinamahan daw ang ina nitong mamasyal. What brought you to my house, Mr. Sebastian? Tanong ni Mr. Guadalupe na pababa pa lang ng hagdan. Nasa sala na siya at kanina pa rin kinakabahan. Tumayo siya at pinagbasdan nitong bumaba. Good morning, sir. Nandito po ako para hingi ng basbas niyo sa relasyon namin ni Malu. Magalang niyan sabi. Hindi mo na kailangang hingi ng basbas ko, Mr. Sebastian. Tinatanggap niyo na po ba ako para kay Malu? Hindi. Kaya nga ilalayo ko siya sa'yo. Anong ibig niyo sabihin?
Tumigil ito sa tapat niya. Bukas, ikakasal na siya sa lalaking pinili ko para sa kanya. Ho? Tamang narinig mo, Gabriel. Now, get out of my house. No, hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Malu. Madali niyang hinugot ang kanyang cellphone sa bulsa, pero natigil siya sa pagpindot na magsalita ang may edad na lalaki. Hindi mo na siya makokontak dahil naroon na siya sa paggaganapan ng kasal. Ipinagbawal ko rin ang pagpapagamit sa kanya ng cellphone. What? How could you do that to her? Hindi papit ang anak niyo na kaya niyong manduhan. May karapatan siyang mamili kung sino mamahalin niya at kakasamahin habang buhay. Gaya ng kung paano niya ako pinilit minahal. Anya, na hindi na napigilang magtaas ang tinig. I'm sorry, pero hindi mo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi ka pa nagiging ama. Kapakanan lang ni Malong iniisip ko at alam kong ito makakabuti para sa kanya. Kaya naman, makakalis ka na Mr. Sebastian. No, mahal kong anak niyo. Kahit manikluhod ako sa harapan niyo, gagawin ko. Hindi na niya ito hinintay pang magsalita. Agad siyang lumuhod sa harapan nito habang nangingilid ang mga luha. Please, Mr. Guadalupe, hindi ko kakayaning mabuhay nang wala si Malu sa tabi ko. Mahal na mahal ko siya at alam kong mahal na mahal din niya ako. Kaya sana, huwag niyong gawin to sa amin. Matagal siyang pinagmasdan nito. Pagkuway may dinukot ito sa bulsa at iniabot sa kanya. My decision is final, Mr. Sebastian. At kung gusto mo makita si Malu sa huling sandali, pumunta ka sa lugar na yan. Yun lang at tinalikuran na siya nito. Sa nanlalabong mga mata ay tinitigan ni Gabriel ang kulay cream na sobre. Nang buksan niya yon, nakita niyang invitation ang nasa loob. Ngunit walang nakalagay na kahit ano doon maliban sa mga salitang, "You are cordially invited" at ang address at oras ng kasal. Ilang minuto rin siyang umiiyak hanggang sa may masmasan siya at inayos ang sarili. Pagkatapos, madali siyang tumayo at walang lingunang tinungo ang kanyang kotse. Nang oras ding yon, ay pinuntahan niya ang venue ng kasal. Sa isang private resort yon sa Batangas. Hindi na niya tinawagan ng kanyang ina dahil nasa bakasyon ito at si Marian. Ayaw na niyang pag-alalahanin pa ito. Pagdating niya sa resort, ay sinalubong agad siya ng dalawang lalaking nakaitim na suit. Sir, hindi ka pwedeng pumasok. Anang isang bigotihin. Pero may invitation ako. Heto. Nagkatinginan ng dalawa, pagkuway muli siyang binalingan. Pangalan? Gabriel. Gabriel Sebastian. Okay. Pero hindi ka pwedeng pumasok na ganyan na suit mo. May patakaran kami rito kaya sumunod ka sa amin. Kahit naguguluhan, ay napatango na lang siya at sumunod sa dalawa. Subalit, hindi pa rin niya napigilan tanungin ng sarili. Nakasulat sa invitation na bukas pang kasal. Pero bakit may dress code na agad? Dahil yun ang bilin ni Mr. Guadalupe. Sagot ng lalaki na narinig yata siya. Narito na ba siya? I mean, si Mr. Guadalupe? Oo, kanina pa. Sakay ng chopper. Bakit? Ibig sabihin, nakita mo rin si Malu? Usisa niya. Oo, pero hindi namin sasabihin sa iyo kung nasan siya. Kaya pumasok ka na sa loob at magbihis. Sagot ng lalaking may bigote nang huminto sila sa tapat ng isang villa. Binuksan yun ng kasama nito. Teka, sigurado ba kayo naritong isusot ko? Tanong niyang nahihiwagaan pa rin. Oo nga, nakahanda na sa loob kaya bilisan mo na. Naroon pa si Malu. Basta magbihis ka na, tanong ka pa ng tanong. Inisasabi ng isa pang lalaki. Hindi na siya nagtanong pa. Pumasok siya sa villa at sinuot ang isang puting long sleeves polo at putiring pantalo na parehong yari sa linet. Sukat na sukat iyon sa kanya na para bang alam na darating siya. May katerno pa yung slip-on sandals na mabilis din niyang sinuot. Pagkatapos magbihis ay lumabas siya. Nakaabang pa rin sa kanya dalawang lalaki. Kailangan mo magpiring. Sabi ng bigotilyo. Ha? Bakit pa? Dahil yun ang utos, naiintindihan mo? Lalo siyang kinabahan, pero sumunod na lang siya. Wala rin naman siyang magagawa dahil alam niyang kapag nagkamali siya, tiyak na hindi na niya mababawi pa si Malu. Nasaan na tayo? Tanong niya makaraan ng ilang sandali. Tumigil na kasi sila. Narito na tayo, pero hintayin mong may kumalabit sa'yo. Ibig sabihin yon, pwede mo nang alisin ang piring mo. Paalala ko lang wag na wag mo yung aalisin kahit anong marinig mo. Dahil oras na magkamali ka, tiyak na hindi mo na makikita pa kahit na kailan si Mamalu. Maliwanag ba? Oo, naintindihan ko. Muling natahimik ang paligid. Tanging mga hampas lang ng alon sa dalampasigan ang kanyang naririnig. Ilan saglit pa, narinig na ni Gabriel ang pagtugtog ng wedding march.
Gustong-gusto na niyang alisin ang kanyang piring, pero hindi niya magawa. Dahil baka nga mamaya, hindi na niya makita pa si Malu. Pero teka, bukas pa naman ang kasal niya, hindi ba? Bakit may wedding march song na? Tanong niya sa isip. Makalipas ang ilang minuto, may kumalabit na sa kanya. Nagbago rin ang kantang tumutugtog sa ere. Tagpuan na kanta ni Moira. Dali-daling inalis si Gabriel ang piring niya. Nasilaw pa siya nang bumadha sa kanya ang napakaliwanag na paligid, kaya mabilis din siyang napapikit. At nang muli siyang magmulat, mukha ng nakangiting si Malu ang bumungad sa kanya. She's wearing a simple white dress that suits her gorgeous face. The off-shoulder neckline and plain fabric made her look calm, graceful, and timeless. Nakadagdag din ng isang punpon ng pulang carnation na hawak nito sa gandang tinataglay nito sa mga sandaling yon. Bukod pa roon, nakangiti rin sa kanya sina Mr. and Mrs. Guadalupe na nasa magkabilang gilid nito, at ang ipinagtataka pa niya, katabi na niya ang kanyang ina. Nay, ano to? Akala ko nasa bakasyon kayo. Tanong niya sa nakangiting ina. Bakasyon nga ito dahil kasal niyo ni Malu. Kasal? Oo, at mamaya na lang ipapaliwanag ni kumpadre sa iyon lahat dahil nariyan na sila. Napatingin siya kina Malu. Agad na tumulo ang kanyang mga luha nang makaharap ito ng tuloy. Hindi na nga niya napansin na maraming tao sa paligid at lahat ng mga ito ay pawang nakangiti. Iho, mamaya na lang tayo mag-usap, okay? Dahil baka totohanin itong si Malu mga sinabi niya, mahirap na. Ani Mr. Guadalupe. Natawa naman ang kanyang kasintahan. Tototohanin ko talaga kung hindi si Gabriela mapapangasawa ko ngayon. Nagkatawanan ng mga tao. Pero, kayo talaga nag-ayos ng lahat ng ito? Tanong niya kay Mr. Guadalupe. Yes, iho. So now, magpakasal na kayo bago pa magbagong isip ko. Sunod-sunod naman tumango si Gabriel. Inilahad niya ang palad kay Malu na mabilis naman itong tinanggap. Sa mga sumunod na sandali, pakiramdam niya ay lumulutang siya. At nang sabihin ng paring mag-asawa na sila, agad niyang inangkin ang mga labi ng asawa na puno naman ng palakpakan ng buong paligid. I love you. Ani Malu nang pakawalan niya. I love you too. Hindi pa rin ako makapaniwalang makakasama na kita habang buhay. Ako rin. Si Daddy kasi ang daming pakulo. At take note, kakuntsaba niya si Mr. Alejandro. Ibig sabihin, planado nila lahat ng ito? Yes, mula sa umpisa. Hindi ko kasi tinantanan si Daddy kanina eh. Tinakot ko siyang kung magpapakasal ako sa iba, mawawalan siya ng anak. Yun, edi kumanta. Natawa na lang si Gabriel sabay ilit. Hindi rin pala totoo ang mga pang-iinsulto niya kung ganon. Yes, tinetest ka lang niya. At maya-maya pa, tumabi na sa kanila mga salarin. Niyakap siya na mahigpit ni Mr. Guadalupe. Thank you for loving my daughter and for fighting for her, iho. You deserve to be happy. Both of you. Salamat. Maraming salamat po. Akala ko talaga hindi na siya mapapasa akin eh. No, iho. Binitiwan siya nito at pinakatitigan sa mga mata. Mula umpisa, ikaw na talagang napipisil ko. I really admire you pagdating sa negosyo. Kaya nang malaman ko kay Alejandro ang tungkol sa'yo, I got curious. Galing ka sa hirap, pero mabilis mong napalago negosyo mo. So I decided to become your father-in-law. And when I told Alejandro about my plan, he told me to test your ability in terms of love. Iba nga naman ang negosyo sa pagmamahal. It is for lifetime. Hindi kagaya ng negosyo na madalas, may hangganan. Iilan lang talagang nakakasurvive. Gumiti ito at tumingin kay Malu. At gaya na sinabi ko rito sa aking unika iha, lahat ng sinabi kong pang-iinsulto sa'yo, I didn't mean it. Dahil ang totoo, proud na proud ako at hindi ka gahaman sa kapangyarihan at salapi. Saka, ipinakita mo rin kung gaano mo kamahal ang anak ko. You didn't take advantage of her. And I must say, my daughter is in good hands. Salamat ho talaga. Thank you also, Mr. Alejandro. You did a lot to me, and you even find me a good and beautiful wife. Tumingin si Gabriel sa biyanan niya habang hindi binibitiwan ang kamay ni Malu. Pangako po, wala akong ibang gagawin kundi ang mahalin at pasayin si Malu habang buhay. Dapat lang, at hiling ko rin, sana bigyan niyo agad kami ng apo. Masusunod po. At muli silang nagkatawanan. Pagkatapos silang mag-usap, ang kanila namang mga ina ang nilapitan nila.
Halatang magkasundo na agad ang dalawang ginang dahil hindi na mapaghiwalay ang mga ito. Nagpasalamat din sila sa mga ito at nakinig sa mga bilin. Dahil hindi sila sigurado sa legality ng kanilang kasal sa beach, ay nagpakasal sila ulit matapos ang 1 buwan. At makalipas ang 1 taon, ipinanganak na ni Malu ang kanilang kambal na anak. Hanggang sa unti-unting lumaki ang kanilang pamilya. Subalit, kahit na ganoon, hindi nababawasan ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Mas lalo pa yung pinagtitibay ng panahon. They weren't promised a perfect story. They were just two people who decided the ending was worth every battle along the way. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!